naka-FLR. Mabuti na lamang at hindi ni-release na Malacanang. Pero, eto yun. daang bilyon eh. Daang May ilan po bilyon. na na-release na rin doon? Yun ang hindi ko alam. Pinag-aaralan ko yung yung document. Na-share ko lang ito kay Senate President. Pero nakita namin doon listahan ng mga senador na pagkalalaki ng kanilang Insert. na-insert. Sabihin na natin na-insert to. And then, Malaki. so Unprecedented. Sir, the same senators na nababanggit po doon sa hearing ng Blue Ribbon ang nag-insert? Well, sabihin ko sa 19 Congress, halos lahat. Lahat sila may insertion. Pero hindi naman lahat. Ay, sa bagay, yan, sabi kasi ni Senator Chis Codero, ba't pag-iinitan nitong 2025, hindi pa naman daw na-implement. Parang gano'n. Totoo. Totoo. Kasi na FLR eh. Na for later release eh. Kung hindi, kung lumusot yung pagkalalaki. Mahigit ng bilyon. Buti na lang, no, naagapan kung hindi laki na naman ang pera natin na baka napunta lang sa bulsa. Kaya nga sabi ko, Selly, parang divine. Hindi pa nagagastos kasi hindi pa na-implement ang mga proyekto ng mga flood control projects kasi hindi ni-release ng Pangulo. Di ba? So, sinave ng Pangulo ang budget ng 2025, hindi niya ni-release. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit si Aimee, no? Galit na galit si Aimee. Yan, binanatan niya ang Malacanang, no? Yan. Natin ulit, Okay. Okay. Si Aimee, mga kaibigan, itong si Aimee, mahilig siya magmalinis, di ba? Pero siya yung talagang isa siya sa merong mga insertions at gusto pa niya, no, pinipilit niya si PBBM na i-release na ang budget. Pero ang kagandahan nito, hindi ni-release ni PBBM ang budget, no? Yan. Okay. Saan na ba yun? Saan ba yung binasa ko kanina? Okay. Ito yata. Ito yata yun. Sadali. Open natin. So, nakita niyo mga kaibigan, yan. So, eto no, yung Malacanang, sinabi dito kay Aimee na under review pa nga, no? Yung 2025 national budget, no? Under review by the administration because of insertions and other items not in line with President Marcos policies. Kasi pinipilit nitong si Aimee, no, na dapat daw ay ilabas na daw, no, i-release na daw dapat ni PBBM, no, etong budget. Pero pinigilan nga ni PBBM ang paglalabas ng budget dahil hindi nga naka-align doon sa kanya mga flagship project. At nakita niya parang puro mga flood control, mga paulit-ulit, no, na mga yung mga nilagay ng mga project, mga paulit-ulit. Di ba? Pinakita nga ni PBBM, di ba? So, ayan yan mga kaibigan, no? Itong si Aimee ay pinipressure na siya ng mga kasamahan niya na nasaan ba yung budget natin? Ba't hindi pa nare-release? Kaya pinipressure din niya si PBBM during that time na i-release na yung budget. Pero, nanindigan ng Pangulo natin na hindi i-release ang budget. Kaya yung budget, yung kanilang insertions sa 2025 ay hindi pa talaga nagagastos dahil na-save ng ating Pangulo. Diba? Ang Pangulo natin ay magaling, no? Magaling po Pangulo natin. Na-save po niya ang mga insertions at hindi pa po ito nagastos, no? So, okay. Okay. Ito, yan. 1 month ago pala ito mga kaibigan, no? 1 month ago na pinuna ni Aimee, no, ang ating Pangulo kung bakit pinipigilan ang paglabas ng budget, no? So, ito pa guys, PhilStar.
Almost all senators had insertions in 2025 budget. Ping Lacson. Yan, sabi po ni Ping Lacson. Manila, Philippines. Almost all senators in the 19th Congress had budget insertions in the proposed 2025 national budget amounting to hundreds of billions of pesos, according to document reviewed by Senator Panfilo Lacson, who warned that the scale of the allocations was unprecedented. Grabe mga kaibigan. Lacson said he obtained records showing the amounts of the insertions, at least on the Senate side, whether in the National Expenditure Program or the bicameral version of the budget. We saw the list of senators. So nandito yung mga listahan ng senador, mga kaibigan, na merong mga large budget insertions. Unprecedented. I'm saying in the 19th Congress, almost all had insertions. Lacson told Radio DWIZ. Ito na yung mga senador, mga kaibigan. Senators of the 19th Congress who have holdover terms or have been re-elected in the 20th include Alan Peter Cayetano, may insertions. Pia Cayetano, meron din. Ronald De La Rosa, Bato, meron. JB Hercito, meron din. Chis Escudero, meron din. Jingo Estrada, Sherwin Gatchalian, Bongo, Risa Ontiveros, meron din. Lito Lapid, Laurel Ligarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, and Juan Miguel Zubiri. Other 19 Congress senators whose terms either expired or failed in their election bid include Sani Angara, lahat nga. Nancy Binay, Coco Pimentel, Grace Poe, Bong Revilla, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. During Blue Ribbon hearings on flood control, those so far implicated as having inserted funding and asked for kickbacks, including Villanueva, Estrada, Escudero, Revilla, and Binay. Lacson said some of the items were tagged as for later release, a budgetary mechanism that would hold funds pending further approval. But these allocations were ultimately not released by Malacanang. Hindi ni-release, no? Hindi ni-release ng Malacanang yung mga insertions ng mga senador. Nakatunog na si PBBM maaga pa lang natunugan na ni PBBM. Mukhang merong nakawan dito hindi niya ni-release, no? Other items are FLR. It's good they were not released by Malacanang, but still it was hundreds of billions, he said, but stress he has not yet to find out items marked FLR later on received funds. So Lacson, also Blue Ribbon chair, said he shared the documents with Senate President Tito Soto, describing the list of names and corresponding allocations as unusually large, stressing that the combined total reached into the hundreds of billions. The senator linked the controversy to what he called a crisis in the Senate, saying the institution needed to confront the issue squarely. We cannot deny there's a crisis in the Senate right now because a number of its members are now involved, he said. So mga kaibigan, abolish na. I-abolish na ang Senado. No? Puro kayo insertions. Abolish the Senate. No? So, ang kagandahan nito mga kaibigan, hindi ni-release ng ating Pangulo ang mga insertions na yan. So, ibig sabihin, intact pa siya. No? Intact pa po. So, yan mga guys, no? Pero, kung hindi na booking ng Pangulo, sigurado wala na yung pera natin. Wala na yung hundreds of billions kung hindi na booking ng ating Pangulo. Di ba? Pasalamat na lang tayo, ang Pangulo natin ay hands-on. At siya talaga ay tumitingin siya, nagtataka siya Hindi siya yung Pangulo na walang pakialam Hindi katulad ni Duterte dati na grabe. Pag umulan, baha, grabing baha. Pag bumagyo, baha. Hindi man lang nagtanong si Duterte, bakit kaya bumabaha? Nasaan ang 13,314 na mga flood control projects? Hindi man lang nagtanong si Duterte ng gano'n. Wala man lang tinanong si Duterte na gano'n. Hindi man lang siya nag-imbestiga kung sinasabing completed ay
Sa bagay, mga kaibigan. Sa bagay, guys, naiintindihan ko na. Alam ko na, naiintindihan ko na. Kasi, alam pala ni Duterte na maraming ghost projects. Di ba sabi niya sa video, ang DPWH, marami yan. Mga ghost project. Sasabihin, may proyekto, pero wala. Sasabihin, completed, pero wala talaga. Binulsa lang ang pera. O, di ba? Alam ni Duterte. Kaya hindi siya katulad kay PBBM na pupunta sa mga lugar tapos titingnan yung flood control, i-examine kung talaga may flood control. Hindi yun gagawin at hindi yun ginawa ni Duterte kasi alam talaga niya na ghost project yan. At alam niya na binulsa at ninakaw. Pero wala sa kanya. Wala siyang concern. Kahit pinagnakawan tayo ng mga tao na yan, wala siyang concern. Walang concern si Duterte. Wala siyang pakialam. Basta siya Pangulo ng Pilipinas, basta meron siyang nakaw, basta meron na siyang bilyones, wala siyang pakialam. Basta mayaman na siya, wala siyang pakialam sa mga Pilipino. Di ba sabi nga niya, mahirap kayo? Mamatay kayo sa gutom. PI kayo. Diba? Walang pakialam si Duterte sa mga Pilipino. Kaya yan, kahit alam niya na maraming mga insertions, nakaw ang pera ng taong bayan, walang ginawa si Duterte. Hindi niya pinaimbestigahan. Hindi po katulad dito kay PBBM na, di ba nag-report siya sa zona niya? Tuwan-tuwa pa siya, nag-report siya sa zona niya. Meron na tayong kumpletong 5,500. Nag-report siya, tuwan-tuwa siya. Ngayon, nagulat na lang siya nung bumagyo. Alam niyo guys, God's divine intervention. God's divine intervention talaga. Para makita ni PBBM yung realidad, no, na marami talagang ninanakaw dito sa mga flood control, maraming korupsyon. At yan ang nagbunsod para nagtaka si PBBM. Di ba meron na tayong 5,500? Bakit bumabaha pa rin? Nasaan na yung 5,500 na flood control na ni-report ko? Bakit bumabaha pa rin? Tapos naisip niya, si Duterte merong 13,000 plus na mga flood control projects. Bakit hindi ito gumagana? So, ang ginawa ng Pangulo natin, nag-ikot. Tinignan yung mga flood control. At personal niyang nakita sa kanyang mga mata. Walang flood control. Guni-guni. Ghost. So, simula nun, gumawa ang Pangulo ng website. Sumbong sa Pangulo website. At in-encourage niya ang lahat ng mga kababayan natin. Eto, punta kayo din sa website na to. Magsumbong kayo. Tingnan nyo yung mga flood control project sa lugar nyo. Kung gumagana o hindi o kung wala, isumbong nyo. Bumaha ang sumbong sa Pangulo. Nasa 14,000 na ang sumbong sa Pangulo. Mahigit pa. At doon, lalong nagalit si PBBM. Gumawa siya ngayon, nagtayo siya ngayon ng independent Commission on Infrastructure Project. Di ba? Kaya yan, tuloy-tuloy na ngayon at lahat na nataranta, umiikot yung mga puwet ng mga tao, ng mga kurakot. At yung iba, inuunahan na si PBBM, ginagawa nila ng issue para mapabagsak. Kasi alam nila na malapit na silang mabuko. Di ba? Yan yun. Malapit na silang mabuko, kaya umiikot na ang kanilang mga puwet. At sinisiraan nila ng gusto si PBBM at gusto nila na mapabagsak. Di ba? Yun yung mga kaibigan. Kaya, eto, maganda yung nangyaring ito. Naniniwala ako, it's God's divine intervention na talagang si PBBM ang maging Pangulo ng Pilipinas para maayos ang sindikato sa gobyerno. Kasi sindikato na to guys eh. Sindikato na to. Hindi na ito basta-basta lang. Kaya nga ngayon ang daming kalaban ni PBBM. Kasi sindikato ang kanyang nilalabanan sa gobyerno. Di ba? Kasi bakit lumala ng ganito? Kasi may Pangulo tayo ng 6 na taon na pinalala niya. Pinalala ni Duterte ang sitwasyon. Tinolerate niya ang pagnanakaw. At ayaw niya na imbestigahan yung mga pagnanakaw sa kanyang gobyerno.
Kung sana matinong tao lang sana itong si Duterte, kung sana matinong pangulo lang sana si Duterte, sana pinaimbestigahan niya yung mga nangyayaring ito. Total alam naman niya na merong mga ghost flood control projects, pero hindi niya ginawa. Kaya ang nangyari, lumala ng lumala. Parang sakit na cancer. Una, simptomas lang. Ubo, sinisipon, nilalagnat, sumasakit ang buong katawan, hindi pinapansin. O sige pa rin, tuloy ang buhay, hindi pinapansin. Paglipas ng maraming taon, ayan, last stage na. Hindi na kayang lunasan. Ganyan po ang nangyari ngayon sa Pilipinas. Ganyan po ang nangyari exactly sa Pilipinas. Ang mabuti na lang, ang Pangulo natin ngayon ay very hopeful, matapang, at siya ay hindi nawawala ng pag-asa na meron pang pag-asa ang Pilipinas at